Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga kababayan, kapapasok lang OMG. Nako, kamay na bakal former President Rodrigo Roa Duterte, nilusob ang Senado, umamin na si Bato, FLB sa PBBM Timbog. Yan mga kababayan ang ating alamin, no? Yan po yung title mula po kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang controversial na vlogger na si Maharlika nagsalita na at matapang na hinarap isa-isa ang mga paratang sa kanya ni Senator Bato de la Rosa at Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte. Dapat di umanong humarap sa pagdinig. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, umani ng samut-saring reaksyon ang naging pagsagot ni Maharlika sa mga patutsada sa kanya ni Senator Bato de la Rosa. Dahil sa nangyaring pagdinig, sumabog sa galit si Senator Bato de la Rosa matapos nitong mabasa ang naging post ng controversial na vlogger na si Maharlika na agad naman itong binigyan ng sagot. Ayon pa kay Maharlika, naging dismayado kasi ang taong bayan sa isinasagawang hearing ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil hindi raw nito pinigang mabuti ang mga testigong ipresenta ng PDEA at obvious di umano na nagsisinungaling ang mga ito. Hindi raw ito magbibigay ng puna si Maharlika kay Senator Bato de la Rosa kung hindi naging pareho ang naging obserbasyon ng taong bayan sa kanya na tila umani ng negatibong komento mula sa ating mga kababayan na nanonood ng Senate hearing. Gayunpaman, binigyang linaw ni Maharlika sa kanyang vlog na walang sama ng loob ito kay Senator Bato de la Rosa dahil ang tanging gusto lamang daw nito at ng maraming Pilipino na mabuksan at malaman ang buong katotohanan patungkol sa PDEA leak. Sinabi rin ni Maharlika na mismo ang dating Pangulong Duterte na ang nagsabi patungkol sa di umano'y pagkakadawi ng nooy senator na si Bongbong Marcos Jr. sa isyong ito. Kaya imbis na siya ang imbitahan, ay dapat di umanong imbitahan itong pumunta sa pagdinig ay si Pangulong Bongbong Marcos at si dating Pangulong Duterte na siyang unang naglabas nito sa publiko para magkaalaman na at nang malaman ng buong katotohanan at mapanagon kung sino ang nagsisinungaling. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na sumang-ayon sa naging pahayag ni Maharlika at nanawagan na dapat umanong humarap ang mga taong pangunahing involved sa nasabing issue. At ayon pa sa kanila, ayan na, magkakaalaman na. Ito na ang pinakaantay ng lahat na haharap na ang dating Pangulong Duterte sa Senado. Matitikman na rin nila ang kamay na bakal na pinakahihintay ng taong bayan. Wala na kayong kawala lahat. Pag nagkatotoo yan, lalabas na din ang katotohanan. Dapat lang talaga humarap na sa Senado si President Marcos, Maricel Soriano at ang dating Pangulong Duterte dyan sa Senado para magkaalaman na, para makita. So yan mga kaubayan, no, tinapik po rin natin itong kung pwede bang imbitahan si PBBM. May nag-comment po na na isang ka-review natin, no? Sabi niya, mga bobo pala kayo, sabi niya, di ba? Hindi pwedeng imbitahan ng isang pangulo diyan kasi, di ba? May separation of power di umano mga kababayan, di ba? O tama nga naman, may separation of power at saka may immunity rin ng ating pangulo pagdating dito sa mga di ba, mga kaso-kaso. Diba? Kaya nga yung mga ibang politiko gumagawa ng
mga kalokohan habang nasa posisyon pa para hindi sila maiimbestigahan, di ba? Well, anyway, alam naman po natin yon na hindi talaga makakapunta at di ba? Kung pipiliting pumunta si PBBM dyan sa Senado, no? Hindi pupunta ang totoo, di ba? Ngayon, ang ano lang natin, si Maricel Soriano, yung iba pa, di ba? Na magpapatunay. Kasi yung pumirma si PDI agent Jonathan Morales, siya mismo nagpapatunay na totoo yun kasi siya ang pumirma, di ba? At nakausap niya rin yung informant. So dito po sa sinasabi nilang magkakaharap-harap na si PBBM at PRRD sa Senado, malabo pong mangyari yan mga kababayan, no? Posible si PRRD pumunta dyan, pero si PBBM I don't think so, mga karabin natin. Ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya ito ang panawagan ng taong bayan na pagharapin silang tatlo para matapos na ang usapin na yan. Masyado nang nalilito kaming mga ordinaryong Pilipino kung saan kami papanig. Humarap na lang kayo at para mabulgar na ang dapat mabulgar at managot ang dapat managot at makulong ang dapat makulong. Yan ang dapat na humarap ang main topic sa issue na yan para magkabulgara na. Ang pagharap ni President Marcos, Maricel Soriano at ang dating Pangulong Duterte ay ang pinakahihintay ng taong bayan. Please lang Senator Bato de la Rosa. So, ito patuloy ko lang sa ilit mga kumbayan, no? Kasi, tama po, dapat mag-focus po yung committee ito doon sa talagang gusto nilang makuha, di ba? Yung goal nila kung bakit sila nandyan. Ang ano lang naman nila dyan, yung gusto nilang malaman, kung totoo or hindi, di ba? Yung mga documents na yon. O, kaso pinahahaba pa mga kababayan, no? Tinitest pa kung credible ba yung mga source, di ba? Kung nagsisinungaling ba o hindi, di ba? Kaya humahaba mga karibin natin, no? At saka pinag-uusapan pa kung bakit nakalabas or nailabas yung informasyon, di ba? Well, problema na nila yun. Pero ang ano ko, ang point lang naman ng ating mga kababayan, direct to the point na. Diba? Kung totoo ba o hindi, patunayan nila. Imbitahan yung lahat ng mga involved, no? Kasi hindi naman yung lalabas, diba? Kung wala ang mga main character ng dramang ito, diba? Sino po ba ang main character? Si PBBM kasi, diba? Diyan naman nagsimula ang lahat eh. Si PRRD, pwede rin, diba? Kasi before pa, sinasabi na ni PRRD na may addict tayong, diba? Kumakandidato bilang presidente. Pwede rin si PRRD patawag, 'di ba? Kasi involved rin siya. 'Di ba? Nung sa bagay, winarningan na tayo eh. Winarningan na tayo nung kinangangampanya pa lang, 'di ba? Pero hindi naman sinabi kung sino, kaya nabudol tayong lahat. Yan ko yung totoo po ito. Pero sa palagay niyo po ba kung ikaw ang tatanungin ngayon, o ano lang, walang technical dyan, di ba? Kasi usapang ano yung naman to, usapang masa, di ba? Sa mga nakikita mo ngayon, di ba? Sa mga nakikita nating mga ebidensya, no, sa mga pagpapatunay ng mga witness, di ba? Ikaw ba ay naniniwala, mga kababayan? Na totoo itong dokumentong ito or hindi, di ba? Kasi at the end of the day, tayo pa rin naman yung magpapaniwala sa sarili natin kung saan ba tayo talaga papanig, di ba? Pakinggan mo naman ang panawagan ng taong bayan na pagharapin na silang tatlo dyan mismo sa Senado. Dapat kasi dyan sa Senado ay gamitan ng kamay na bakal. Huwag puro emosyon. Iharap mo na rin si Maharlika para magkaalaman na lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pagharapin mo na sila para hindi masayang ang pera ng taong bayan sa investigasyon na yan. Senator Bato, magkaalaman na. Ipatawag mo silang lahat sa hearing. Si Maharlika, Maricel, PBBM at FPRRD dyan sa Senado dapat naka-live para walang bias at makita ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling sa kanila. Senator Bato, huwag kang
Pero ito lang napansin ko mga kababayan, no? Yung hearing pong ito ay hindi pinipick up ng mainstream media, di ba? Napansin niyo po ba mga ka-review natin? May parang walang lumalabas, walang ingay na lumalabas, no? Sa social media man o maging sa ibang platforms nila. Di ba? Yung about dito. Napakalaki kayang ano nito, balita. Pero bakit walang magbabalita? Di ba? Magtataka kayo mga ka-review natin, di ba? Kasi nung kapanahonan ni PRRD mga kababayan, pag may mga medyo malalaking balita or kahit maliit yung balita, mag-scroll ka lang sa cellphone mo mga ka-review natin, di ba? Sa newsfeed. Ano agad dun eh. Appear agad yung mga balita. Pero dito wala. May isa, kanina nag-scroll pa ako, wala akong nakita eh. Iwan ko lang sa inyo, baka late lang ano. Kung wala tayong nakikita or naririnig man lang dito sa mga mainstream media ito, aba, dapat po tayong mabahala, di ba? Matakot sa kanila, pakinggan mo ang panawagan ng taong bayan, ang malaman ng katotohanan at matapos ang kabulastugan ng gobyerno na to. End quote. Ano ang reason? Alamin muna natin ang punot dulo, ang ugat. Bakit may mga naglilik na mga papel, na mga dokumento, particularly itong kinasasangkutan ni Marcos Jr. na noong March 11 of 2012, siya dapat ay huhulihin, dadakpin. Ito po yung bunga ng censorship na ginagawa ng Bangag administration. Di ba? Recently, actually ako ang unang nag-inform sa inyo tungkol dun sa SMNI, what do you call it? A closure nila, temporary closure, panggigipit. So that was last year. So yung suppression, oppression, pangaharas, surveillance, at even, ayon sa ating source, noon pa, nung umuwi ako sa Pilipinas, si Lisan Marcos mismo ay may mga inuutusang taong ipatap ang kanilang mga telepono para siya ay magmarites. Okay? Siya ay magmarites, eavesdropping, or makinig, magchismis dito sa mga taong pinaghinalaan niya na gusto niyang pakinggan ang pinag-uusapan, wina-wiretap ayon sa ating source kasi bangag lang siya. So yan mga kabayan, kung ganyan po ang gobyerno, no, na tulad ng sinasabi ni, eto hindi naman natin sinasabing totoo itong sinasabi ni Ma'am Maharlika. Pero kung ganyan naman, kung ganyan po ang nangyayari, for example lang, no, parang minumulto sila ng sarili ng multo, di ba? Tama ba? Kasi, di ba? Masyado na po silang nagsususpecha sa mga nakapaligid sa kanila, no? Ang tanong, bakit? Bakit sila ganyan? Bakit nila gustong pakinggan yung pinag-uusapan ng iba? Di ba? Baka sila ba ang pinag-uusapan ng iba? Ay, hindi naman kasi pag-uusapan sila kung walang ginagawa, di ba? Walang kung masaya ang taong bayan, di ba? Diba? Ito mga kababayan ay bunga kasi ang panggigipit sa publiko, especially yung mga taong mismo na nasa loob ng gobyerno, yun ang mga unang biktima. Kaya sila yung unang nag-forward nitong mga dokumentong ito. Diba? So sila ang nagpo-forward mga palangga ng bonggang-bonggang mga documents so the people will know. Right? Para malaman nila kasi sobra na at garapala na ang ginagawa nitong gobyernong ito. Katulad na lamang, again, yung sa lottery na, ayan, talagang may nanalo habang nagkakagulo tayo sa Pidaya Leaks at si Marcos Jr. ay nasasangkot nga dito, may pinanalo naman 100 million. So yun yung mga issue ito, mga kababayan. Ito kasi hindi pinapakinggan ang ating hinaing. Hindi tayo pinapakinggan kasi bangag nga ang inyong presidente. Hindi tayo pinapansin, nagbingi-bingihan sila kahit na harap-harapan na isinusubo sa inyo ang malupit na korupsyon sa smuggling, sa pulburo na kinasasangkutan niya, sa bribery, lahat-lahat na. Diba? So yan mga kababayan, ano po yung masasabi dyan sa mga sinasabi ni Ma'am Maharlika, no? Well, anyway, para sa akin, ramdam naman po nating lahat. Well, yung mga gising, ha? Yung mga nagising na po. Ramdam natin lahat na
talagang mahirap po talaga ang buhay natin ngayon, no? Ewan ko lang, sa inyo, okay lang ba sa inyo ganito, di ba? Halos yung 1,000 pesos ninyo, ilang ano na lang yung mabibili, di ba? Tapos yung sasabihin na naman po ng iba, ganyan talaga kasi business yan eh. No, that business po yan, no? Pero kailangan maging balanse, mga karib natin. Mahirap naman po, no? Na eto lang po yung sinisweldo ng taong bayan, no? Pero yung binibili nila sa pang-araw-araw ganito. 'Di ba? Napakalaki po ng pagkakaiba, no? Which is na yan po ang problema, hindi po balanse. No, hindi po balanse mga kababayan. Kaya hindi marami talaga ano kasi marami po ang nagugutom. Ba? Oh. Dito naman sa administrasyon mga kababayan, no, ang binoto kasi natin si PBBM naman. Ako, aminado po ako. Even si Ma'am Harlika, aminado po 'yan. 'Di ba? Na ang binoto natin ay si PBBM at hindi naman po si First Lady Lisa Marcos. No? Oh, pero bakit ganoon? Bakit kayo, alam niyo naman po 'yun, 'di ba? Sinabi na nga rin ni Sir Bato di ba? Ni Senator Bato, no? Sinabi niya kay Ma'am Harlika ano sa palagay mo? Nababayaran ba ni First Lady Lisa Araneta Marcos yung pagmumukha ko, 'di ba? Itong pagmumukhang ito, nababayaran ba? So kaya yan nag-iinit sila. Well, anyway, kalma lang po, Senator Bato, kasi alam naman po natin na kayo naman po ay para sa taong bayan. No? Ang ano lang dito, ang problema lang kasi nasa atin rin mga kababayan, no? Tayong mga mamamayan. Kasi atat po tayo na malaman yung totoo agad, yung katotohanan. Pero hindi naman po pwedeng ganoon. Kailangan may proseso. May proseso at procedure po silang sinusunod, no? Na dapat nilang sundin. Hindi naman agad-agad pwedeng sabihin nila na totoo nga ito, kasalanan nito, 'di ba? Parang ganoon. Well, anyway, lahat naman po tayo may mga kanya-kanyang komento mga kababayan, no? Comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan na inyo pong nararamdaman about sa video ito. Ang inyo pong mga opinion. Yan ha. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, huwag din mong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Panoorin niyo po ng buo sa channel ni Pinas News Insider. Maraming salamat po.